Hi po. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng konti kung paano mapapababa yung mga expenses nyo pagdating sa mga products saka sa prep center na din, okay? So, simple lang naman, negotiations, okay? So ito, disclaimer na to, okay, sort of na para lang in the interest of full transparency. So hindi ako magaling sa negotiations. Okay? Yun ang sasabihin ko na sa inyo straight up. In fact hindi ako mahilig tumawad-tawad. Yun pag namamalengke kami ni Mrs. kunyari, hindi niya ako hinahayaang mamalengke mag-isa kasi ako yung tipo ng tao na na hindi na ako tatawad ko ano yung sinabi nilang presyo, yun na. Hindi po dahil anak mayaman ako, di po ako anak mayaman. Kung hindi, para sa akin kasi parang yung oras ko, parang ayoko parang stressful sa akin na makipagtawaran pa, parang ganon. So ako parang whatever. So si Mrs. magaling siya makipagtawaran, okay? Ngayon, pagdating sa pag-wholesale, kailangan matuto kayo makipagtawaran. Hindi lang yun, kundi kailangan yung matutong mag-navigate ng conversation. Kasi minsan pagkausap nyo na yung mga parang yung mga wholesale supplier, mga brands especially hindi nila kayo basta pagbibigyan, parang ito yung mga common na experience ko, okay? We don't wanna work with Amazon sellers. Yun, common yun, okay? Tatawag, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, tawag yung aking So, hindi naman ako agad magaling, pero ako parang, okay, nagbasa ako ng ilang mga libro. Mamaya, i-recommend ko sa inyo, okay, kung ano yung mga librong nabasa ko na palagay ko okay. Pero, yun nga, ito experience ko. Bale, tatawag ka, tas parang, pag sinabi mo kasi kaagad na we sell on Amazon, parang, okay, we don't work with Amazon sellers. O kaya, minsan, ang hahanapin nila, parang, do you have a brick and mortar location? What's your address? Parang ganon. Tas sasabihin ko na, I'm only online, tas we don't work with, we only do brick and mortar, parang ganon. So may mga ganon, okay? Pero meron din naman yung mga parang hindi nila alam na pwedeng ibenta sa Amazon yung product nila. Parang ganon. At least nung time na yun parang so what's in it for me? Parang ganon. Laging what's in it for me or laging parang what are the benefits? So kailangan marunong kang mag-explain sa kanila. Saka hindi dahil nag-no sila na we don't work with Amazon sellers, parang hindi naman automatic na no, parang pwede mo sila tanungin kung bakit. And then depende sa sagot nila kung bakit ayaw nila ng Amazon sellers. So pwede ka makipag-negotiate sa kanila. Okay, na parang ito lang pala yung problema mo parang ganun. So matuto kang makinig, okay, sa kung ano yung gusto nila para matuto kang magtanong. Tapos another thing na pwede mong i-negotiate is syempre yung presyo. Okay, so yung common na sa experience ko, yung common na pwede mong i-negotiate yung presyo depende sa dami ng kukunin mo. Okay, so tandaan niyo, kung mas marami kang kukunin, so i-try niyo na meron bang bawas to, parang can I get a discount off of this. So yun yung mga kailangan mong i-negotiate. Pero isa sa mga hindi common na alam ng mga tao is yung prep center pwede mong i-negotiate. So most of mga prep centers, makikita nyo may mga mga tiers. So kunyari, mas maraming units per month yung expected mo, mas mura. Pero you can still negotiate it further down kung minsan. Again, depende sa volume. So kung mas marami, pwede mo silang tanongin na, hey, since I'm doing 1,000 units a month or X units a month, parang pwede ba ako makakuha ng discount? Since pare-pareho lang naman itong mga to. So kailangan mo kasing gawin yun kasi nga sa wholesale, hindi ganun kalaki yung profit mo per unit. So the more na magne-negotiate ka sa pricing mo to bring it down, the more na kikita ka, di ba? Meron yung initially na hindi profitable na product, pero dahil na-negotiate mo, naging profitable na siya. Tapos another thing pala is have more than one prep center. Okay? Bakit? Okay, tandaan niyo, yung shipping this time sa wholesale, hindi na free shipping. Okay? Pag nag-o-offer sila ng free shipping, ibig sabihin, super mahal ng product. Okay, doon nila kinukuha. Kasi free shipping di ba? So, i-negotiate down mo yung price ng product kung may free shipping sila, di ba? So, ngayon, yun nga, parang ang shipping, depende na sa distance, saka sa bilis. Okay? So, ako noon, ang ginawa ko, meron akong isa na prep center sa Texas, so Arizona, nandito siya sa kabilang dulo. Tapos may isa sa Texas nasa gitna. Tapos may isa sa California na nasa parang kung i-imagine yung United States, parang pahaba siyang ganyan. Tapos yung isa nandito, yung isa nasa gitna, yung isa nandito. Tapos meron pa akong ginagamit sa New York noon para dun sa taas. So bakit? Kasi para makatipid ka sa shipping, okay, mas maganda na mas malapit yung prep center.
So, parang kung meron kayong mahanap na supplier from this state, kunyari ito yung address nila, okay? Try nyo maghanap ng prep center na malapit sa kanila. Wala namang pumipigil sa inyo na maglipat-lipat ng prep center. Hindi naman magagalit yung mga prep center sa inyo kung may iba pa kayong ginagamit. Okay? So, as much as possible, kung pwede kayong kumuha ng prep center na malapit lang dun sa state, i-compute nyo. Okay, i-compute nyo yun. Okay, kailangan nyo tignan yon. Kasi, kunyari, merong mas mura yung prep dito sa state na to, pero mas malayo siya. Tapos pagka finactor in mo yung shipping saka yung shipping speed, pwedeng in the end parang mas malaki pa rin yung tutubuin mo kung kukuha ka ng mas malapit na prep center. 'Di ba? So kailangan yung i-factor in 'yon. Okay, tandaan niyo 'yan ha. Ito na yung panahon para maghanap kayo ng iba't ibang prep center, i-check nyo na yung mga parang pricing nila talaga, parang do you have parang itanong nyo sa kanila parang meron ba kayong quantity discount kung hindi naka-display sa nila, sa website nila, okay? Kasi ibang mga prep center parang sasabihin lang nila sa'yo na parang 150 per unit or ganito. Parang wala silang kung minsan yung parang unit per unit na rate pagka maramihan. So itanong nyo yun sa mga prep center, okay? Tapos, ngayon nasabi ko na lahat yon. So, ito yung mga books na, na nakatulong sa akin, kumbaga na nakapag-help na mag-build sa akin ng confidence. Okay, hindi ko pa rin sasabihin na naging expert na ako, pero at least, parang natulungan ako na maging confident sa sarili ko. So, kung gusto nyo lang naman na matuto, kasi this is something na kailangan nyo matutunan parang wholesale is about building relationships, lalo na kung ang gusto may advanced wholesale. So kagaya ng sabi ko nung pinakauna nito, parang ang pinagkaiba lang naman ng advanced saka traditional is yung advanced, parang you build the relationship with the brand para magiging authorized seller ka. So para makuha mo yung status na yun authorized seller, kailangan you build that relationship. Okay, so to build that relationship, kailangan marunong kayo makipag-usap. Okay? So, ito yung mga books na nire-recommend ko. Punta lang tayo sa screen ko, okay? So, ito tayo sa screen ko and then, mix na to ng mga ito yung mga audiobooks ko, okay? Kasi ako noon, parang hindi ako makapagbasa. Parang kasi nga, di ba, yung time mo, it takes time na magbasa di ba? So ako, parang what if nakinig na lang ako? If you remember, nagtatrabaho sa care home. So syempre, nag-aasikaso ako ng mga pasyente. So habang nag-aasikaso ako ng pasyente, nakikinig ako sa audiobooks. So hindi ko alam sa inyo if this is something na gusto ninyong subukan, pero it's just a tip from me to you. Pwede rin naman makinig kayo sa mga podcast, anything about building relationships, about building rapport, parang ganon. Everything about parang persuasion, yun, maganda ito. The Psychology of Persuasion ni Robert Cialdini. So okay to. Okay, maganda to, promise. Okay, itong Getting to Yes, Never Split the Difference. Ayan. Itong tatlong to talaga, specifically, binili ko tong mga to para sa negotiations. Ito talaga. Okay, itong tatlong book na to. Okay, tapos syempre, nagbabasa rin ako ng ibang libro. Kunyari yan, Millionaire Fast Lane, tapos nasa US ako. So, ito rin mga to. So, nakita nyo, magkakalapit sila ng pinagbibili ko. Kasi at the time, kailangan ko matuto. So, alam ko na bumili kayo nitong course na to expecting to learn everything. Pero alam nyo ba, ito hindi ko bini-build up itong course ko. Okay? Pero totoo to. Tumingin kayo sa iba. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, go ahead, tignan nyo yung mga international courses na na mamahalin. Tignan nyo yung mga hindi nila tuturo sa inyo yung mga specifics. Okay? Itong course ko ay marami ng specifics sa kung tinuturo. Pero yung mga course na yon na binibili namin ng $3,000 noon, galing ako sa The Wholesale Formula, okay? $3,000 course yun at the time. Hindi ko alam kung magkano siya ngayon. Parang ituturo lang nila sa iyo yung basics na parang you would need a website, parang ganon. Tapos go to Wix. Yung parang ginawa ko rin dito, pero parang bahala ka na to figure out the rest. Parang yung SSL certificate, o kaya sasabihin nila sa'yo na parang kailangan mo ng LLC, kailangan marunong ka mag-negotiate. Tapos bahala ka na mag-figure out doon, as in. So I hope na yun din yung gusto ko ipasa sa inyo kasi una, hindi ako expert sa negotiations, okay? Na-experience ko lang ito, pero hindi ko naman nakausap lahat Okay? So, yun ang gusto kong sa inyong culture dito na parang ituturo ko sa inyo yung way,
Pero, yung mga area na hindi ko expertise, kailangan kayo maghanap ng paraan kung paano nyo matututunan yon. And isa ito sa mga yun, yung negotiations. So, to start, tingnan nyo itong mga libro na to ngayon. Syempre, it takes, it takes some money para bumili ng libro. So, at least man lang, pumunta kayo sa YouTube or maghanap kayo ng mga blog articles kung paano kayo makakapag-negotiate better, paano makapag-communicate better. And yun nga, pwede nyo tanongin si ChatGPT actually. So, pwede kayong gumawa ng script kung gusto ninyo. Pero ang pinakamahalaga dito is kailangan nyo i-practice. Okay, huwag kayong matatakot makipag-usap. Mahalaga ito. Mahalagang skill ito. Okay? Tapos, another thing is i-try nyo kung meron silang WhatsApp or pwede kayong mag-Zoom meeting. Okay, kasi una, kung tatawagan nyo sila sa telepono, magiging magastos yon. Siguro sa umpisa, tatawag kayo talaga sa telepono eh. Meron yung mga international calling cards eh. Nakalimutan ko kung pero i-try nyo maghanap. Meron yung mga ganon na parang mas mura yung pagtawag, parang ganon sa US. So, i-try nyo lang tignan, okay? O kaya, Skype yata yun. Skype yata, hindi ako nagkakamali. So, mas mura yung tawag sa US. So, yung initial, pwede mo silang tawagan sa phone number nila pag nahanap mo yung phone number nila. Tapos, itanong nyo sa kanila kung may WhatsApp sila or pwede ba kayo mag-Telegram or Viber. Okay? Kasi, syempre, gastos yun, di ba? Per minute yung charge ng mga international call. So, kung makaka-WhatsApp kayo or Viber or Telegram or kung ano pang ibang ginagamit nila, at least, internet na lang kailangan nyo. Hindi na kayo magbabayad, di ba? Install nyo lang yung app, tawagan nyo sila. Okay? So, I would always, parang sa akin kasi, sa experience ko, I would always recommend na, na tawag is better than email. Kasi no, nag-i-email ako noon, parang ang ginawa ko is 100 every day. Okay? 100 emails every day. Tapos yung communications ko lahat email. Tapos minsan, hindi na sila nagre-reply, minsan parang nagkakalimutan. And pag tumawag ka, mabilis. So, just try to see if it's something na gusto ninyo, okay? Again, hindi naman required na tumawag kayo. I'm just saying na it would give you a huge advantage, okay? So, yun po yung yung gusto ko ituro sa inyo sa video na to. So, it's a more general na pero kailangan nyo kasi, okay? So, learn negotiations, learn how to build business relationships. Parang learn how to minimize your costs pagdating sa mga products ninyo, pagdating sa mga operational costs ninyo. Okay? Kasi, wholesale to, so kailangan nyo ng malakihang pera para mapaikot nyo, okay, para lumaki yung business ninyo. So, wag kayong gumastos sa mga bagay na na hindi nyo pa dapat kunin, and try nyo na tumawad sa lahat ng mga bagay. Okay? Wag kayong mag-alala, sanay na yung mga hindi sila magagalit pag trinay nyo tumawad, okay? So, pero just be polite about it na pwede po bang parang ganun. Pwede po bang ganyan? Wag yung bigyan mo na ako, parang alam niyo yun, wag ganun. Okay? So, yun lang po, and maraming salamat sa inyo. I'll see you next video, okay? Bye.